napakarami ng nagsasabing alam nila na mangyayari ang ganito, na masisira ang ganito, na mamamatay si ganyan, na maililigtas ni... Alam niyo po, most of the predictions that I hear from the supposedly prophets or psychic people in the internet, in TikTok, in YouTube, most of the things that they're saying, I would say 95% of the time, palagi pong mababasa at malalaman ng kahit na sino kung marunong lang po kayo manaliksik. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Ngayon, bigyan natin ng pansin ang sinabi ni Madam Elizabeth Oropesa. Tungkol ito sa mga manghuhula sa ating bansa at sa ibang bansa na mali daw. Bakit ba nagkamali sila? Dito natin malaman sa video ni Madam ang kasagutan. Ngayon, bigyan natin ng reaksyon kung tama ba si Madam Elizabeth Oropesa. Hindi po ako prophet, hindi po ako nagbibigay ng prediction, hindi po ako manghuhula. Ako po ay pinanganak na nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao at nakakarinig at nakikipag-usap sa mga elementals at sa mga dalisay na espiritu. Pag hindi po dalisay, hindi ko po kinakausap. Marunong po ako niyan dahil pinanganak po akong ganyan. Ngayon, ang napansin ko, dahil sa panahong ito ay nahawi na ang kortina or the veil is lifted, ibig ko pong sabihin, ang karamihan ng mga tao ngayon ay nakakakita na, nakakaramdam na ng mga bagay na hindi pangkaraniwan, hindi katulad ng araw. Ako po ay nag-umpisa lamang magsalita at magkwento tungkol sa mga bagay na nalalaman ko last year dahil alam kong napapanahon na. Pero never po ako nag-predict. Hindi po lahat ng prediction ng mga nagsasabing nakakakita o nakakaalam ng mangyayari sa mundo o sa ating bansa ay maaring magkatotoo. Wala pong ganyan. Ang prediction ay isang bagay na nababago. Depende po sa mga taong involved. Yung prediksyon tungkol sa pagkamatay, na maaring mamatay, aksidente, ay parang babala. Kapag kami nagsabi sa inyo na may prediction sila na maaring mangyari ang mga bagay na ganito, hindi po lahat nagkakatotoo. Tandaan niyo po yan. Kasi katulad po ng prediksyon ng pagguho ng mundo o ng pagkasunog ng lahat ng sangkatauhan o pagkaroon ng problemang magiging malala, yan po ay mangyayari pag hindi tayo nagbago. Ito po ay isang babala na ipinagkaloob sa mga propeta normally para malaman ng mga tao kung ano ang dapat nilang gawin upang maiwasan ang mga bagay na hindi magandang maaring mangyari sa atin. Ngayon, ang napansin ko po ngayon, napakarami ng nagsasabing alam nila na mangyayari ang ganito, na masisira ang ganito, na mamamatay si ganyan, na maililigtas ni... Alam niyo po, most of the predictions that I hear from the supposedly prophets or psychic people in the internet, in TikTok, in YouTube, most of the things that they're saying, I would say 95% of the time, palagi pong mababasa at malalaman ng kahit na sino kung marunong lang po kayo manaliksik, magsaliksik sa internet, sa YouTube, napakadali na po malaman kung ano yung mga prediction ng mga magagaling na mga prophets, ng mga psychic, na yung iba ay buhay pa.
Hindi po bago yan. In fact, kahit po sa Bible nakasulat yung mga supposedly maaring mangyari. Pag hindi tayo nagbago, nasa atin pong mga kamay ang paraan upang tayong lahat ay maligtas. Kung tayo po ay magmamahalan, alisin ang hatred sa puso, magkaunawaan, may iwasan po o patigera. Wala pong psychic o taong pinakamagaling na mag-predict ang maaring magligtas sa atin sa Pilipinas o sa kahit na anong country, kahit gaano kagaling. Ang makakapagligtas po sa atin ay tayo rin sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, pagdasal. Kung alam nyo lang kung gaano kahalaga ang pagdarasal, maniwala po kayo sa akin. Walang kahit na sinong psychic ang makakapagligtas sa isang mundo at higit sa lahat, hindi material na bagay ang makakapagligtas po sa atin. Hindi po. Alam niyo ba kung gaano karami yung psychic na maaari ninyong pagkunan ng mga information kung gusto lang ninyo magkaroon ng content? Si Baba Vanga, alam niyo po yung Bulgarian? Matagal na po yan eh. Si Nostradamus. Meron pa pong libro na pwede niyong i-check kung ano yung mga pwedeng i-content. Hindi naman po yan bago eh. Lalo na ngayon, it's so easy. So easy. Ang dali na pong malaman kung yung mga bagay na supposedly maaring mangyari. Kaya po sinasabing maaring mangyari kasi maari din pong maiwasan. Si Sylvia Brown, si Edgar Cayce. Si Edgar Cayce, palagi ko po yung sinusundan. Not even Edgar Cayce's prediction, napaka-famous po niyan. Not even his predictions became reality or natupad o nagkatotoo ng 100%. May mga nababago po. Kasi depende po nga yan sa ginagawa ng mga tao. Hindi po yan 100% na maaring mangyari. Kahit po yung 9/11, we were forewarned. Ibig sabihin, kung hindi nagkaroon ng neglect o nagbago ang mga taong involved sa country na yon, maaring hindi po nangyari yon. Maraming bagay po na ganyan. Kasi nagsisilbing babala nga, kaya maaring maiwasan. Yung mga nangyayari po sa atin, may kinalaman din po yan sa pagpapabaya natin sa kalikasan, sa nature. Kilala niyo po ba si Jean Dixon, si Raymond Moody, si Sylvia Brown, may libro pa po, may mga libro sila. Kaya kung gusto po ninyong malaman, kung meron po kayong gustong i-content para kunyari kayo'y psychic, magbasa lang ho kayo noon. Pero tatandaan ninyo, hindi tayo maliligtas ng kahit na sinong psychic na nag-predict ng kung ano-ano. Hindi po. Wala pang, kahit doon po sa mga binanggit kong psychic na very famous, kahit isa sa kanila, wala silang nailigtas na country. Kaya hindi ninyo po pwedeng sabihin na si ganito ay si ganyan ang magliligtas sa ating bansa o sa ibang bansa. Hindi po. Ang makakapagligtas po sa atin ay Diyos lang. Pag tayo'y napatawad, pag tayo humingi ng tawad, yun lang po yun. Nalulungkot lang ako kasi ang dami nang nagdudunong-dunungan. Ang dami-dami ng kunyari maraming alam. Ang dami ko pong alam at ang dami ko rin pong hindi alam. Pero yung mga nalalaman ko, pautay-utay kong ikinukwento sa inyo. Kasi may panahon para sabihin. Hindi naman po lahat maniniwala eh. Kung alam nyo lang kung gaano kahirap ang sitwasyon ng katulad ko. Ang buhay ko po, magmula nung mag-umpisa akong magsalita tungkol sa mga nalalaman ko. Dahil ipinanganak nga po akong ganito. Yung mga hindi nakakaintindi, nagtatawa. Actually, naaawa ako dun sa mga nagtatawa. Kasi ibig sabihin, hindi nila nauunawaan at hindi pa sila nakakaangat. Lahat po ng sinasabi ko ay walang kinalaman sa relihiyon. Isa pa po yan. Ayaw ko po ng gulo. Ayaw ko po ng away.
Kaya iniiwasan ko as much as possible. Lahat po ay rinirespeto ko, lahat ng relihiyon. Basta ang batayan ng relihiyon ay pagmamahalan.